come so far away from home. There's no way I'm turning back now. My Ayos. Ayun, okay na yun anak ko. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kabisnes naming minamahal. Ayun, no? Siguro po nabasa nyo naman na din siguro sa thumbnail natin kung ano yung magiging topic natin ngayong gabi. Mga kabisnes, pasensya na kayo. Dito na naman kami sa labas. Yung init po kasi at saka ayun, kakatapos ko lang din po maglabadami mga kabisnes. Ayan po yung mga nilabhan ko namin ni Bay. Yarn. So, maghapon kaming naglaba kanina mga kabisnes. So, ayun nga po, no. Itong topic na to mga kabisnes, may pagka-sensitive siya kasi sa puntong, about sa pang-i-scam, no. So, si Kuy Kuy po ang magkukwento mga kabisnes kasi nangyari to nung saan ba kami ni Papa nun? Nagsumba kayo nun? Sumamba kayo? Nag-church kami? Ando doon ako diba sa baba, malapit sa rep. Ando doon ako sa baba ng rep. Kaya biglang may Sige, tumawag kwento mo sa anak, akin. kwento mo. Sige, tapos? May tumawag sa akin bigla. Tapos? Sabi daw niya, may sinin daw siyang 1K. 1,000, tama yun, 1,000. 1,000. Tsaka sabi niya, buksan ko yung niyo. Gcash. Oo, Gcash niyo. Tapos, pinipilit niya raw po kasi mga kabisnes, naririnig ni Jam, kasi si Jam po ay nandito po noon. Naririnig ni Jam na pinipilit nung tao na tumawag na pabuksan yung Gcash account ni Bay. Pinipilit kang pabuksan yung Gcash? Tawag siya ng tawag, tsaka text siya ng text. Tapos, tumatawag siya, hindi ko na lang siya pinapansin. pero nakausap din siya dati Jam. Kinausap ni Ate Jam. So yun mga kabisnes, kasi yung taong yun, inaano nga po, bigla siyang tumawag daw kay Kuy Kuy. Ngayon po, sinabi niya na nakapag-send daw siya ng 1K sa Gcash ni Bay, na mali daw siya ng send ng 1K na ano daw yung isang number. Ngayon, yung Gcash account po kasi ni Bay ay hindi na po namin ginagamit. Matagal na panahon na po. Ang ginagamit po namin Gcash is yung sa akin, dahil nga po yung Gcash ni Bay is Zero lang yung Gcash ni Papa? may 6 pesos. Hindi, ano siya kasi, alam niyo yung biglang nagbabawas mga kabisnes. Kaya ang ginawa namin, hindi na namin nilagyan pa ulit ng laman yun. Matagal na panahon na, kaya hindi rin po siya naka-login or hindi siya naka-open sa cellphone ni Bay. Kaya hindi rin magawang mabuksan ni Kuy Kuy kasi hindi naman alam ni Kuy Kuy yung Gcash na yan eh. Tapos anak, nang kinausap natin Jam, Tawag pa rin siya ng tawag. ano sinabi ba natin Jam? Di ko alam. Nanonood lang kasi ako sa cellphone ko nun eh. Yung kinakausap ni Ate Jam, yung scammer. Yun, kinausap po ni Jam mga kabisnes kasi nga, naririnig niya kasi na pinipilit nung tao na pabuksan kay Kuy Kuy yung Gcash. Alam naman na bata ang kausap. Bakit? Ipagpalagay natin na nakapag-send siya. Kailangan ba na ang bata ang magbubukas? Hindi ba makaantay na sinabi mo bang nag-church kami ni Papa noon? Sabi ko sa kanya. O, di ba? Pero atat na atat. Siya, gusto niya talaga pabuksan ko yung Gcash ni Papa. Gusto niya talaga buksan. Atat na atat siyang pabuksan yung Gcash account ni Bay, mga kabisnes. So sabi ko, bakit yung bata yung hindi ba makaantay na dumating kami? Kasi sinabi naman ni Kuy Kuy na nag-church nga kami. O sana naman lang, inantay kami ba? Pero hindi naman din mabubuksan ni Kuy Kuy kasi nga hindi naman nakalagin yung Gcash talaga ni Bay. Sa cellphone, pa nga ako nag-install pa ako ng Gcash. Para lang kasi tumawag siya ulit. Ako na nakasagot na ako kasi galing nga kaming church. Tapos nung sinagot ko, sabi ko, "Hello po, sino po sila?" Sabi niya, "Ako si ganyan, ganon." Tapos sabi niya, nagkamali daw kasi siya ng pag-send ng 1K. Ngayon, imbis na yun daw yung number ng sa number ni Bay na ipasok.
Sabi ko, ganun po ba? Sige po, titingnan ko po sa GCash ng asawa ko kasi po hindi na po namin ginagamit yon. Tsaka hindi po siya naka-login. So, itatry ko pong i-login, sir. Sabi ko, lalaki po siya. Sabi ko, itatry ko siyang i-login. So, ayun, trinay ko siyang nag-install ako sa cellphone ni Bay, tapos nilagin ko. Hindi agad siya mga kabisnes kasi, 'di ba ang ano kasi ngayon sa GCash, kailangan yung phone mo is ano ba tawag doon? Naka-register yung GCash mo doon sa phone na yon. So, kailangan niya ng security, yung security feature niya is kailangan 4 hours muna bago mabuksan ulit. Ayun, nabuksan ko yung GCash pero malalagin talaga siya after 4 hours pa. So, nag-wait ako hanggang 11:45 ng gabi, mga kabisnes. Talagang pinagpuyatan ko talaga. Inano ko talaga siya, inantay ko talaga na mabuksan ko yung GCash ni Bay para makita kung meron ba talagang 1K, mga kabisnes. Tapos hindi na ako nakapag-text sa kanya kasi inantay kong tatawag siya sa akin dahil wala rin pong load yung number ni Bay, mga kabisnes. So, inantay kong siya mismo tumawag sa amin. Ngayon, 11:45 ng gabi, pagbukas ko ng GCash ni Bay, 6 pesos pa rin po ang laman. Pasensya na kayo, hindi ko maipakita kasi yung cellphone kasi nandun kay Bay. Umalis po si Bay kasama si Kuya. 6 pesos lang po ang laman. So sabi ko kay Bay, paano naging 1K pa? Wala naman. Tapos tinignan ko yung history, syempre, para sure lang, baka kako kasi nga sabi ko po sa inyo, yung... May sinasabi po siyang number daw eh. May sinasabi siyang number. Di ko maintindihan ang sinasabi niya. Number? Sabi niya, 09901. Basta, ganun. Sikat na tao talaga, no, mga kabisnes. Grabe, pati bata talaga, inaano talaga. Tapos ngayon, tinignan ko yung history kung may pumasok ba. Wala rin naman, mga kabisnes. Ang last is 2025 pa ng February. Ang last na transaction dun sa account na yun ni Bay. So, last year pa. So, sabi ko, antayin ko na lang tumawag kay pagkatatawag yun, di syempre, sasagutin ko, di ba? Tsaka, ayun, wala talaga siyang pumasok kasi ang akala ko, baka kako ninakaw kasi nga, yun nga, yung account na yun ni Bay is talagang kusa siyang nagbabawas. Di ko rin alam kung bakit. Wala namang utang yun sa kasi hindi ka naman makakautang sa GCash kung di mo masyadong ginagamit yung account mo eh. So, walang utang yun, kaya nga lang, nagbabawas siya eh, di ko alam bakit. So, hindi namin ginagamit. Ngayon, ayun, pag ko, wala. Tapos, bandang umaga, nag-text siya. Ang sama-sama ng text niya, mga kabisnes, minumura niya kami ni Bay. Minumura niya si Bay. So, ako, hindi nakatiis. Nag-load ako sa number ko. Sa number ko talaga. Huwag mo nang basahin. Ito siya. Hindi. Akin na akin na. Sige, doon ka na kay sensitive na to. Okay na, anak ko. I-ano lang natin si Kuy mga kabisnes. Wait lang. O, sige, bumaba ka na doon. Dalan mo na rin ako na. Dalan mo na ako. Yun. Medyo sensitive kasi mga kabisnes kaya pinaano ko lang si Kuy. Kasi, iba na yung text niya doon sa Kaybay. Sabi ko, magandang gabi. Ako yung asawa. Tinext ko siya Sunday ng 8:34. Kasi Saturday po siya tumawag kay Kuy. Nag-church nga po kami noon. Sabi ko, magandang gabi. Ako yung asawa na sabi mo na malian mo ng send ng pera mo. Unang-una po, di namin pag-iinteresan yung pera mo. Kung interesado kami dyan sa pera mo, di na sana namin sinagot, tawag mo. Sabi ko, common sense po sana. Sinabi ko po sa inyo na di namin ginagamit GCash ng asawa ko dahil nawawala talaga laman nun. Kaya di na namin pa ginagamit. Ngayon, binuksan po namin kagabi, pinagtyagaan ko mag-antay ng 4 hours para makita kung may laman ba, para maibalik sa inyo kung pumasok. Kaya lang, wala po laman. 6 pesos pa rin laman ng GCash ng asawa ko. Ngayon po, yung pera mo, barya lang yan sa kinikita namin sa pag-vlog. Totoo naman mga kabisnes, yung 1K is barya lang naman din talaga yun sa
compare naman sa sinasahod namin sa pagbablog. Kaya sabi ko talaga sa kanya, sana tumawag ka ulit para naipaliwanag namin ng maayos sa'yo. Di yung nagsasalita ka ng kung ano-ano. Panghuli, panghuli, sabi ko, sana malinaw po sa inyo yan. Di ako makareply sa inyo kagabi dahil wala kami load. Sabi ko. Sabi niya, imposible na walang pumasok. Nag-confirm sa notification ko na pumasok yung sinend ko. Kakarampot pala, bakit hindi nyo binalik? Vlogger pala kayo. Ang alam pag vlogger hindi mayabang, sinungaling kayo, walang pumasok. Okay na rin kahit hindi nyo ibalik habang buhay yung dadalay ng kakarampot na pera na yun. Hindi na ako magpapakilala pa, mga walang kwentang tao. At hindi rin ako katoliko para sa inyong kaalaman. May common sense pa kayong nalaman, leche, lamunin nyo yung kakarampot na sinasabi nyo, peste. Di sa galit ko mga kabisnes, sabi ko, mas peste ka at mas wala kang kwentang tao. Malay ko ba sa pera mong hinayupa ka? Sabi ko talaga. Kasi nabuhisit ako mga kabisnes. Bago pa kasi tumaisa kasi siya, may mga text pa kasi siya, nandun lang kay Bay. Hindi ko lang dahil nandun nga sa yung cellphone kay Bay. Sabi ko, bobo ka. Kung di ka ba naman bobo, magkakamali ka ba ng send? May sapak yarn, tapos isisisi mo sa ibang tao pagkakamali mo, tanga, ulul. Sabi ko, wag ako kung may utak ka. Bakit pag aaksayan pa kita ng oras, i-text kung 1,000 lang pala pag iinteresan ko pa, aber. Doon ka na, anak. Wait lang mga kabisnes yun nga, sabi ko, kung wag ako kung may utak ka, bakit pag aaksayin pa kita ng oras, i-text kung 1,000 lang pala pag iinteresan ko pa, aber, saan ang utak mong bobo ka? Sabi ko sa kanya. Sabi ko, paano ka nakakasigurado na pinag-iinteresan namin yung 1,000 mo? Di nga kami sabi ko pa, di nga kami nagpawakwak sa mga sponsor na 50K, yan pa bang 1K mo, ha, bobo? Sabi ko sa kanya. Kasi talagang nabuisit ako mga kabisnes, sabihan ba naman kami ng leche, tapos dinamay pa yung religion na yan. Kasi nga sinabi nga ni Kuy Kuy na nasa church kami. So talagang naginit yung ulo ko. Sabi ko talaga, may sira, ano siya, ang pinagtataka ko, bakit pinipilit niya si Kuy Kuy pabuksan? Kasi si Jam naman din nagkwento sa akin mga kabisnes dahil na narinig nga niya na kinakausap nung lalaki si Kuy Kuy na pinipilit papabuksan yung yung GCash ni Bay. Tsaka sabi ko nga, ba't namin pag-iinteresan? Ang ayos-ayos pa ng pagkikipag-usap ko talaga sa kanya mga kabisnes nung tumawag siya. Sabi ko, ay sige po, wala problema sa atin. Sabi niya, pasensya na po sa abala, ganun-ganun. Sabi ko, ayun, no problem po, basta po pagka nandito po, i-send ko rin po sa inyo. Sabi ko pa sa kanya, wala tayong pumasok mga kabisnes. Kaya sabi ko, pag-interesan ba namin yung 1,000 mo? Diba? 1,000, tapos, hindi naman kami ganun kahikaos. No? Hindi naman kami naghihikaos talaga para yung 1,000 kung kailangan ng isang tao. 'Di ba? Hindi naman din sa amin yung pera. Bakit ko naman pag-iinteresan yun? So, talagang nagalit ako lalo na nung sinabi sa akin ni Jam. Kasi kinabukasan sabi ko kay Jam, Jam, wala namang laman yung GCash ni Bay. 6 pesos pa rin. Sabi ko, matagal na na yun, yung transaction dun is last year pa, February. Sabi ni Jam, ay, scammer yan, te. Sabi ni Jam sa akin, scammer yan, te. Kasi, narinig ko, pinipilit niya si Kuy Kuy na ipasend pabuksan yung GCash ni Kuya Bay. Para daw isend pabalik sa kanya yung 1K. Sabi ko, ba't ganun? Sabi ko, wala namang, hindi naman din niya mabubuksan ni Kuy Kuy kasi wala namang GCash yung cellphone ni Bay. Hindi ko naman in-installan yun ng GCash kasi hindi nga namin ma-open. Ay, hindi ma-open, hindi nga namin ino-open yun. Sabi ko kay Jam, tapos sabi niya, ano siya te, buti na lang, hindi ka kasi, yun nga, baka scammer. Sabi ko, scammer talaga siya, Jam, kasi, sa akin, tapos, wait lang. Tapos, sinabihan pa akong leche. Sabi niya, nakakapag diba, mga ka-business? Kasi, kung totoong na mali siya ng send, mag-aantay siya dapat kasi sinabi nga ng bata, nasa church kami at saka hindi naman alam ng bata ang GCash at kung paano magbukas ng GCash. Pero bakit, yun ang nakakapagtaka, bakit ipinipilit niya dun sa bata na pabuksan yung mismong account ni Bay?
'di ba? Paano pala kung totoong may laman yung GCash ni Bay, marunong din si Kuy Kuy sa GCash, edi iway yung pera namin kasi naisend ni Kuy Kuy ng ano, 'di ba? Kasi nga pinipilit nung tao na pabuksan. Grabe, grabe ang mga tao ngayon, mga kabisnes naming minamahal. Talaga pati bata talaga. 'Di ba? Nagkataon kasi na yung cellphone ni Bay noon iniwan nasa kay Kuy Kuy. Hindi naman kasi kami nagdadala ng cellphone pag nagchi-church eh. Iniiwan ko naman kasi sa bahay. Kaano lang din, nagpapasalamat lang din ako, nandun si Jam. Si Jam din nakausap nung lalaki. Kaya lang, mali naman din talaga siya na mumurahin niya kami ng gano'n na maayos yung pag-text ko eh. Maayos, mga kabisnes na wala ngang laman, ganyan. Sana tumawag bago magsalita ng kung ano-ano. Kasi iba kasi yung pananalita niya sa text niya kay Bay, mga kabisnes. Eh, talagang nakaka-imbyer na. Pero kahit ganun, maayos ko pa rin siyang tinext. Kaya lang, ang reply naman niya, sinabihan pa kaming leche, di ba? Dun, shout out dun sa'yo. Ano to eh, wait lang. Eto number niya para maging aware din kayo. Baka kako, isa din kayo sa mabiktima ng taong to. Number niya is 0991-167-0024. Number netong scammer na to. Di ko lang alam. Wait lang, try natin para makita natin yung ano. Yan. Makita natin yung name niya. Ano yan dito eh. Wala pa naman laman Gcash ko din. No more laman si Gcash. Wait lang. Yan na lang natin kasi ang daming apps na naka-open. Sa hirap ng panahon ngayon, may puro pang scam pa rin ang nasa utak ng iba. Ay, nako. Talagang marami rin ngayon yung mga account na Facebook or kahit itong account sa YouTube, yung iba talaga nagkakaroon ng, alam niyo yun mga kabisnes, nagkakaroon ng pag-hack. Kaya talagang ingat-ingat lang din talaga sa pagsisend or pag sa tao. Kasi ito yung ano niya babasa pangalan. Isa kayo sa mabiktima neto. Ayan, at least for the awareness lang naman. Hindi ko to sisendan. Trinay ko lang siyang pero hindi pa naman na-send. Yan. Baka kayo maka-encounter din ng ganito, mga kabisnes. Kasi mahirap na. Mahirap na talaga, mga kabisnes naming minamahal na ma-encounter natin yung mga ganitong klase ng tao, no? Yun. Mahirap na kasi, mga kabisnes. Kaya ano na lang talaga tayo. Maging aware tayo sa mga bagay-bagay. No? Wait lang. Akong earnings ngayon, Yun lang naman, mga kabisnes, para lang din sa kaalaman ng lahat. Ayun, ingat-ingat lang po tayo sa mga scammers, lalo na pagka ganito katulad nito. Masyado siyang agresibo sa pagpapasend ng, yun bang parang maging mapagmasid ka, lalo na pagka ganito na, masyado siyang agresibo na pabuksan yung account, tapos bata pati yung, alam naman yung bata kausap, di ba? So talagang, may hidden agenda talaga siya sa na yun, na kunwari, nakamali siya ng send, tapos, pasend agad, ganun. Habang wala pa kami ni Bay. Diba na, magtataka ka talaga, so, maging maging mapagmasid, wag basta-basta maniniwala, muna kung totoo ba, ganyan. At least kami,
kahit ako, at least ako, hindi talaga ako basta-basta din magsisend ng ganun. Unless hindi siya makakapag-provide ng transaction number. Kasi, ang GCash naman, kung totoong namali siya ng send, is may transaction number yan. Pero wala naman ding transaction number unless kung meron at saka mag-a-appear. Bakit naman hindi, di ba? Kasi alam naman natin sa hirap ng buhay ngayon talagang yung 1,000 na yan. Kahit sinabi ko pa dyan na kakarapot lang yan sa kinikita namin. Naman ibig sabihin, parang inano ko lang siya ba mga kabisnes, yung pananalita kong ganun, parang dahil sa buwisit ko sa kanya. Pero kung tutuusin, malaking bagay po yung 1,000 dahil yung 1,000 na yan, makakabili ka na niya ng 5 kilong bigas, makakabili ka na ng ulam, 'di ba? May sobra pa yan. So, may panggastos-gastos ka pa. Yung 1,000, sobrang laki na yan ng mga kabisnes kung tutuusin. Kaya nga, totoo kasing, kung totoo talaga kasing ano yun mga kabisnes, talagang isasend ko sa kanya yun. Kaya lang talagang wala rin eh. Wait lang mga kabisnes, ano ba ito pinagsisend ni Bay? Uy, wait lang. Sabi ni Kuya, magla-live daw siya, pa-support daw siya, at sana daw po kayo. Kasi magla-live daw si Kuya mamaya. Salamat. Ito mga kabisnes oh. Yung Mr. KB Official. May bagong upload po si Kuya mga kabisnes. Please po supportahan natin. Ayan, Mr. KB Official. Pa-search na lang po sa mga hindi pa po nakaano. Nasa ano din po yan sa community namin mga kabisnes. Makikita nyo. Pakiclick na lang po diretso yung ano. Kasi sinishare ko po yung video ng mga upload ni Kuya sa Mr. KB Official. Makikita nyo po doon. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, doon nyo po makikita sa community po namin, nakapost po siya mga kabisnes. So sana supportahan natin. Meron po siyang bagong tinulungan. Taong may kadena. Supportahan natin mga kabisnes. Andito na po yun nga, yung sinasabi ko kagabi. Nandito na po yung sa mga naghahanap ng charity, pangapagtulong. Andito na po sa Mr. KB Official. Para po yung KBO, yung Kabisnes Official is purely ano na po yun, mixed vlog na siya. Mixed vlog na siya mga kabisnes. Anyari ka? Ha? Bakit? Ayaw ni ate? Puro lakad, ikaw dadasing pira, puro pira pumapasok. Sabi ni ate? Nagalit? Ano? Business natin dyan na ayun, sa mga nag-follow sa akin sa TikTok shop. Ayun, follow niyo po ako mga kabisnes. I-ano ko na nga, isali ko nga ito mamaya. Lalagay ko para ma-search niyo po ang aking TikTok shop. Yan. Sa mga gusto pong mag-ano mga kabisnes, please po ano naman po. Ayan oh, katulad nito mga kabisnes. Kasi yung buko nung nakaraan, sobrang ano niya, sobrang gulo ng aking buhok. Ngayon, hindi na. Straight na siya. Sa mga gusto mag-order, kasi mahal kasi ang magpariban. Honestly, etong sa buhok ko, kasi nga may kulay siya. Mahal ang treatment niya, ribbon with treatment siya. Ewan ko anong tawag doon. Basta mga nasa 2.8 siya mga kabisnes. Kaya hindi ako nagpariban. Sabi ko, can't afford. Uunahin ko pa bang magpariban kaysa ano eh. Ang dami nga naming gastusin. Gamot pa lang ni Bay. So, sabi ko, hindi ko uunahin na magpariban. Ribbon. Na gagastos ka ng ganun. So, ngayon, sa pag-scroll ko sa TikTok, nakahanap ako ng isang product na ano siya, maganda siya mga kabisnes, maganda siya. Nakahanap ako ng product na, ayan, ganito yung magiging resulta ng buhok mo. Eto, from this to this. From this to this. Panoorin nyo mga kabisnes. From color to straight hair. Sa mga hindi afford magpalitan, mga be, ito try nyo. Try nyo to mga be. Ayan. Madali lang to. Easy step lang. Pag-apply. Ayan. O diba? 3 times. Alright. Straight na. Alam na. From color hair to straight hair. Sa mga hindi afford magpalitan, mga be. O, diba?
So, Ito, try nyo. sa mga hindi po afford, eto po ang itry nyo mga ka-business. Kasi talagang, ah, mag-i-straight talaga buhok nyo. Tingnan nyo naman yung hair ko, oh. Di ba nakita nyo yung buhok ko? Tingnan nyo nga itong buhok ko. Wait lang, ulitin ko. Di ano ko lang, pakita ko yung buhok ko. Tingnan nyo yung buhok ko. Kung gaano ka, kabuhaghag. Di ba? Nung nakaraan. Tapos, nung ginamit ko na to, ayun na, nag-straight na siya. Sa mga buhok na ano siya mga kabisnes, sa mga buhok na maninipis, bababad mo lang siya ng 10 to 15 minutes or 10 to 20 minutes. Tapos, sa mga makakapal, hanggang 45 minutes mo siyang i-ano or 1 hour. Depende sa kapal ng buhok mo. Kaya mo, ba yan? Babad mo siya. Ngayon, tapos, babanlawan mo na siya, mga ka-business. Pagkatapos mong banlawan, mag-conditioner ka na rin. Pero bago pala ang lahat, no, bago ka mag-apply nito, dapat paliguan mo muna yung buhok mo ng shampoo. Dalawang lagay mo ng shampoo para talagang mawala yung mga excess oil sa ano mo sa buhok mo dahil sa conditioner. Kailangan talaga maano siya, shampoo mo siya ng maayos. Tapos ayun na, ilagay mo na tong ano si Acremay Augias. Ambot, unsa ni siya pagbasa, oy. Kayo nang bahala. Kayo nang bahalang magano, oh. Yan yon. So, yan ang iaano nyo. Gagamitin nyo. May kasama na siyang, ano yung ano niya mga ka-business. Ipapump mo lang yan. Ito yung, dyan, may kasama na po yan siyang, yan. Ayan o, may kasama na siyang parang suklay-suklay. Ipapump mo lang ito. Ito itong black na to. Ipapump mo lang siya para lumabas yung pinaka product niya. Tapos papalabasin mo. Tapos isaka mo siya isuklay. O, ganun. Hindi ka na mahihirapan. Pagkatapos, yun nga, banlawan mo na after 45 minutes. Kung ano, ako kasi hanggang 15 minutes lang to sa akin dahil nga sa manipis yung buhok ko. Tapos, i-blower mo. Wala kang blower, electric fan. Pwede. Pagkatapos, tsaka mo siya i-plancha. Pagka 100% tuyo na siya, tsaka mo siya i-plancha. Pagka-plancha ng buhok mo, yun na. Ganito na siya mga kabisnes. Pag ilang araw ko na to, after 3 days ka pa pala pwedeng maligo para talagang nagpariband ka. Diba? Nag-promote ng product. Para ka nagpariban. Ayan. Kaya ito yung ginagamit ko. Straight hair na siya mga kabisnes. Hindi man siya ganun ka-perfect na katulad talaga ng ano. Pero, Diyos ko Marimar, 154 pesos lang. 'Di ba? Compare naman sa nagpariban ka, nagagastos ka ng ilang libo, doon ka na lang sa 154 or pagka makapal yung buhok mo, gawin mo ng dalawa kasi marami naman tong laman eh. Marami naman siyang laman mga ka-business. Nawa sa 180 ml. So, kahit dalawa bilhin mo, di ka nalugi doon. Di ka gagastos ng 500 pesos tapos may kasama na siyang plastic na para ilalagay sa tenga mo para hindi maano yung tenga mo. Pagkatapos may plastic din siya para sa sa buhok mo pagkatapos mo maglagay application para ano mo yung plastic at saka isa pang plastic na para naman dito igaganon sa ano mo para hindi naman madumihan yung damit mo. 'Di ba? So, ayun arat na mga ka-business sa mga gustong mag-order. Ayan, check my yellow basket sa TikTok shop ko. Tapos alam nyo ba noon, kung napansin nyo noon, sobrang puti ko. Way back nung, alala nyo yung first pangupahan namin dati. Ang ganda ng kutis ko noon talaga kasi ano po ako doon, nag-hop glow po ako na, dati yun matagal na yung panahon na yun eh. Nag-hop glow po ako na gluta. Yun ang tinitake ko, tapos hindi ako bloated mga ka-business. Basta maganda din yun. Ako siya sa yellow basket ko. Grabe. This talaga, this. As in. Ayan. Kaya sa mga gustong mag-order, marami po kayong makikita. Gusto niyo po na mag-order sa TikTok shop ko. TikTok ko. Ilalagay ko yung account ko dyan sa TikTok. I-screenshot ko na lang to tapos ilalagay ko dito. Ipapatch up ko. Pwede niyo akong i-message sa TikTok shop ko. At add to ko kung anong product ang gusto niyo para pagka na-case na replyan ko kayo na po, pwede niyo na siyang hanapin sa aking
TikTok shop. Pasensya na kayo mga ka-business, ito ay pag-a-affiliate ko. Nag-a-affiliate kasi ako sa TikTok. So at least kahit papaano, 'di ba? Tapos meron din akong pansin niyo ba yung kaputian ng ano ko ngayon mga ka-business? Oh, oh, 'di ba? Alam niyo ba na ang pinang-order ko lang din ng products ko, may times na may free sample ako. Ang pinang-order ko talaga dito is itong kinikita ko kasi meron din akong earnings dito katulad nito. Ayan, may parating pang iba mga ka-business, hindi ko muna siya winidraw, 'di ba? Kahit papaano, kung ano yung gusto kong bilhin na para sa katawan ko, hindi na ako gagastos ng sarili kong pera, kundi dito na lang sa earnings ko sa TikTok. Kaya talagang pinagtsatsagaan ko rin na mag-order talaga, ay mag-order, pinagtsatsagaan ko rin itong pag-a-affiliate kasi meron at meron naman din kahit papaano nag-o-order. So, naiipon ko naman siya mga ka-business. So, ayun, hopefully mga ka-business, kita-kit naman din tayo sa aking TikTok siya. Pagka siguro mga 10K followers ako sa TikTok. Kasi nasa 2,000 plus pa lang ako eh. Magti 3K pa lang yung followers ko sa TikTok. So, I need 10K followers sa TikTok para mas makapag-live ako, makapag-live selling ako. So, as of now, ganito na lang muna. Pagka medyo tumaas na yung followers ko, tsaka ako mag-aano mga ka-business, magla-live. Gusto ko kasi talagang kumita kahit papaano mga ka-business. Pagka naging stable naman tong ganitong kitaan, syempre, 'di ba? Hindi lang sa hindi lang din sa YouTube yung magiging income namin kundi pati na rin ito kasi ayun nga mga ka-business, syempre may gamot si Bay. Ang monthly niya diyan is umaabot ng almost 4K. Tapos every 3 months din yung check-up niya. So talagang kailangan kumayod mga ka-business naming minamahal. At least kahit papaano sa ganito man lang makaipon-ipon tayo mga ka-business naming minamahal, no? Yun sa basta, sa mga gusto pong mag-order, please click my yellow basket. Ayan. Screenshot ko to para mamaya, pag ano po, ipapatch up ko po dyan. Basta, pwede po kayong umorder. Message nyo po muna ako kung may gusto kayong order na hindi nyo makita sa shop ko para i-add to showcase ko po siya. No, so, ayun, abang-abang mga kabisat, see you sa aking TikTok shop, ayun, at salamat po sa lahat po ng mga viewers po natin dyan na walang sawang sumusuporta at nanonood sa aming mga vlogs, sa mga hindi nag-skip ng ads, nagtuloy-tuloy ng aming mga videos, maraming salamat po. Sana po, hindi kayo magsawang suportahan, unang-una, Mr. KB Official mga kabisnes, ayan yun, andyan yung pag-charity, yung mga naghahanap ng charity, andyan na po. Kabisnes Official, syempre, Kabisnes Family, Papa Dins TV, Mrs. KB Official, Famous Budang Official, mga kabisnes. At salamat din po sa lahat ng viewers. Sa mga kagwangs din po pala, pakisuportahan natin mga kabisnes. Please po support natin ang mga kagwangs. At again, gusto ko lang pong ano din sa inyo, i-address sa inyo mga kabisnes na ito pala, may mabibili kayong lotion na instant white. Wait, para makita nyo lang din. I-demo ko lang din isang beses lang. Wait lang. Babalik ka pa ba doon? Mamaya? Bago ko tapusin yung vlog, eto. Instant white to mga ka-business, grabe to. Alpha arbutin. Talagang instant white. Tingnan nyo tong pagkakaiba nito mga ka-business ha. Konti lang yan. Tingnan nyo. Ito yung may lotion, ito yung wala. Wala siyang white cast mga ka-business, hindi siya white cast ha. Grabe yung ugat oh. See the difference. 'Di ba? Grabe yung ugat ko mga ka-business. Lumalabas na. Ganyan siya. Ano to? 10 times skin brightening lotion. Buy one, take one ako ito mga ka-business. Kaya order na po kayo sa aking TikTok shop. Nag-promote talaga. Hindi. Baka may mga gusto mag-order. Mura lang po ito. 100 plus lang. Nasa, wait. Para hindi, bango.
Para hindi kayo maano mga ka-business. Mura lang po talaga yan. Tag 189 pesos lang siya mga ka-business. Buy one, take one. Dalawang ganito na po makukuha nyo, which is tag 200 grams ang isang ganito. May 200 grams. Malaki po ito. Mabigat oh. Marami siyang laman. So, hindi siya basta-basta mauubos. Tapos, meron din pong isa na, ito kasi ginagamit ko pag may araw. To. Sa gabi naman, ang ginagamit ko is itong, wait lang. Ito. 10 times whitening bleaching lotion. Ito. Ang gabi ko naman to ginagamit mga ka-business. Ang ganda din nito, ang smooth niya sa skin, ang bango-bango. Sa lahat, pagising mo pa lang talaga, masasabi mo lang talaga, nandyan pa rin yung amoy, hindi basta-basta mawawala yung amoy. Talagang, eto, o diba, ang dami natin ginagamit na product ngayon mga ka-business dahil tayo ay syempre, kailangan gamitin muna natin bago rin natin i-promote. Nakikita ko maganda siya mga ka-business eh. Talagang, tingnan nyo. Nagiging smooth. Nagiging maputi. Diba? Compare nyo naman. Kitang-kita nyo naman, besh. Oh, yung kaibahan. Tapos, meron din dito yung ginagamit kong sabon. Dermo Republic. Medyo pricey siya mga ka-business, pero goods na goods siya. Tapos may kasama siya, meron ding serum, toner, yung starter kit po yun ng Dermo Republic. Basta sikat po siya na product mga ka-business. Kahit si Papa Dins ganun ang ginagamit. Dermo Republic. Kung napapansin nyo, pumuputi yung mukha ni Papa Dins. Dahil po yun sa Dermo Republic na sabon mga ka-business. Kaya, ayun, tingnan nyo na lang sa aking TikTok shop. Pakibisita na lang po mga ka-business naming minamahal. So, ayun lang po. Salamat po and God bless us all po. Again, thank you sa lahat ng viewers, subscribers, sa lahat-lahat na po, pati sa aming mga butihing sponsors mula noon hanggang ngayon. Maraming salamat po sa inyong lahat. At saka abangan nyo rin po yung naging resulta nung tinitake ni Bay na Origin mga ka-business. At saka yung Opcumin Pro. Yun. Siyempre, ano rin natin kasi nasa TikTok shop ko po yung Opcumin Pro nasa TikTok shop ko po. Yung Origin is, nag-affiliate na rin po ako dyan. So, ano tayo mga ka-business, mag-grind lang sa ating pangarap, diba? Wala namang masama sa ganito. At least, nasa malinis na pamamaraan naman, diba? So, bago syempre, kailangan kasi mga ka-business, no? Bago tayo mag-promote ng isang product, dapat gamit natin para pagka nakita natin yung maganda yung resulta, hindi tayo mapapahiya sa pagpo-promote katulad ng mga ganito. Tsaka yung sa kilay kong Quenbella, talagang ang ganda ng effect niya. So, ayan lang po. At saka dun sa Dermo Republic, talagang smooth na smooth. Tingnan yung puti ng braso ko. Kanina pa tong umaga mga kabisnes dahil dito. At saka dahil dun sa sabon na Dermo Republic. O, diba? Again, thank you po sa lahat din po ng mga buti naming sponsors. Maraming salamat po. Mahal ko po kayong lahat mga kabisnes. God bless po sa ating lahat. Birabanat lang tayo mga kabisnes namin minamahal. I've come so far away from home. There's no way I'm turning back now. My destination is unknown, so I'll keep pushing, never slow down. A big blue sky, a pocket of dreams, a head full of hopes, possibilities. I'm taking a chance to reach for the stars, for the stars. If I fall, then I'll get back up, try again, come back stronger. No walls they build.